Teka, Georgia. Nasaan yung doll mo na Elsa? Wala dito sa mga laruan mo. Wika ni Diana at napakunot naman na mata ng batang si Georgia. Po? Nandyan lang po yun, Mommy. O baka na-misplace ko po. Palusot ng bata, ngunit ang totoo ay hindi niya alam kung nasan ito ngayon. Misplace? At kailan ka pa naging burara sa mga laruan mo? Kunot noong tanong nito at napayuko naman ito. Baka po nasa room ko lang, Mommy. Palusot pa ni Georgia. Talaga? Yaya, pakihanap nga ng laruan ni Georgia. Dalyo na Elsa at pakisabihan ako kapag nakita mo na. Utos ng babae at nag-umpisa na din itong hanapin ng manika. Hanap ng hanap ang mga ito hanggang sa makita ang laruan sa mga gamit ng batang si Ana. Madam, nahanap po namin yung manika. Ito po ba yun? Tura ng katulong at binigay ang laruan sa kanilang amo. Ito nga yun. Saan mo ito nahanap? Tanong ni Diana. Sa gamit po nung batang si Ana namin nakuha. Wika ng katulong at doon ay galit na pinuntahan ni Diana ang bata. Yuh! Isa kang magnanakaw! Galit na sigaw ng babae kay Ana at kaagad na hinablot nito ang buhok ng bata. Aray po, masakit! Masakit po, Madam Diana! Daing ng bata at doon ay agad na narinig ng mga iba pang katulong ang pagdaing ng bata. Madam Diana, bakit po sinasaktan ang anak ko? May nagawa po ba siyang mali? Natatarantang wika ni Delia. Iyang anak mo, ninakaw lang naman tong laruan ng anak ko. Kung hindi mo madisiplina yung batang yan, ako ang magdidisiplina. Magnanakaw ang bata-bata pa malikot ng kamay. Mga walang utang na loob. Pagpapahiya pa ng babae sa batang si Ana. Nagulat naman ang ginang sa sinambit ng kanilang amo at kaagad na bumaling sa kanyang anak. Totoo ba yun, Ana? Tanong ni Delia sa bata. Hindi naman sumagot si Ana dahilan sa pagkapahiya. Yaya Delia, Mommy, hindi po ninakaw ni Ana yan. Ang totoo po kasi niyan, binigay ko po sa kanyang laruan ko na yan. Natakot lang po ako sa'yo, Mommy, kaya hindi ko agad nasabi. Pasensya na po, Yaya Delia. I'm sorry, Ana. Pagsisinungaling ni Georgia, mapagtakpan lamang ang kaibigan at para iligtas ito mula sa kahihiyan. Totoo ba yan, Georgia? O baka pinagtatakpan mo lang tong magnanakaw na to? Galit na tanong ni Diana sa kanyang anak. Nagsasabi po ako ng totoo, Mommy. Hindi po yan ninakaw ni Ana. Binigay ko po yan sa kanya. Dagdag pa ng bata. Talaga lang ha? Bagong bigay lang yan sa'yo ng daddy mo, diba? Segunda pa ni Diana. Napabuntong hininga naman ng bata at nag-isip ng magandang dahilan. Hindi ko kasi like yung laruan, Mommy, kaya binigay ko na lang kay Ana. Kesa naman po nakatambak lang at masira nang hindi ko napapakinabangan. Pagsinungaling pa ni Georgia. Natigilan na tila ba napahiya si Diana dahil sa pag-amin ng kanyang anak na si Georgia. Totoo ba yan? Kung ganun ay umalis na kayo mag-ina sa harapan ko. Amin na yung laruan na yan. Mahal ang pagkabili ng asawa ko dyan. Ibibigay ko na lang yan sa pamangkin ko. Kesa naman sa tulad mo na anak ng katulong. Wika ni Diana at minaliit pa ang trabaho ni Delia. Narinig naman ni Dominic ang mga masasakit na salitang binitawan ng kanyang asawa kung kaya't agad niya itong pinuna. Ganyan ka ba talaga, Diana? Ipinapakita mo pa talaga sa anak natin ang kasamaan ng ugali mo? Galit na wika ni Dominic sa kanyang asawa. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. May mali ba doon? Kunot noong pangangatwiran ni Diana sa kanyang asawa. Doon ay umiyak na si Georgia kung kaya't agad na nagsalita si Delia. Kami na lang po ang aalis. Huwag na po kayong mag-away. Wika ni Delia na siyang dahilan kaya't natahimik ang dalawa. What? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama, ang swerte ni Georgia, no? May dad siya na palaging binibigay ang gusto niya.
Tapos buhay prinsesa pa siya sa bahay nila. Turan ng batang si Ana sa kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Delia sa sinambit ng kanyang anak. Ana, hindi mo kailangan na mainggit sa kaibigan mo. Oo, nakukuha niyang lahat ng nais niya pero ang papa niya hindi naman palagi niyang kasama. Hindi din ganong kaperpektong pamilya nila dahil madalas mag-away sila madam at sir. Dapat marunong ka makontento sa bagay na meron ka anak. Wika ni Delia sa kanyang anak at pinayuhan ito. Alam ko naman po yun, Mama. Sinasabi ko lang na maswerte sa pamilya niya si Ana. Hindi gaya natin na isang utusan at alipin kung ituring. Malungkot na wika ng bata. Ikinakahiya mo ba anak ang trabaho ko? Ayaw mo ba sa akin? Sunod-sunod na tanong ng ginang sa kanyang sariling anak. Hindi naman po sa ganun, Mama. Marangal naman po ang trabaho meron ka. Ay, huwag na nga po natin isipin yan. Buntong hininga pa ni Ana. Si Ana ay anak ni Delia na isang katulong sa mansyon ng mag-asawang Diana at Dominic. Simula maliit pa lang ay kinagisnan ng bata ang pagiging utusan, ngunit mabuti na lamang ay mabuti pa sa kanilang Diyos dahil mabait ang amo ng kanyang ina. Dahil nga maawain at matulungin si Dominic ay pinatira nitong mag-ina sa kanilang tahanan kahit pa ayaw pa noong pumayag ng kanyang asawa. Delia, tapos ka na bang maglaba riyan? May ipapabili sana ako sa'yo. Wika ni Diana at kaagad na tumayo ang batang si Ana. Ako na lang pong bibili. Presenta ni Ana at nakapakunot naman ang noon ng babae. Ikaw? Natatawang wika pa ni Diana at hindi makapaniwala sa ginawang yun ng bata. Napakurap-kurap naman si Ana sa naging reaksyon ng kanyang amo. Bakit ka po tumatawa? Kaya ko naman pong sundin ang anumang utos mo. Magalang naturan ng bata at napakunot naman ang noon ni Diana sa naging sagot sa kanya ng bata. Delia, marunong ba talaga tong anak mo? Bakit Ana, marunong ka na bang magbasa? Nakangising wika ng babae kay Ana. Napakamot naman sa kanyang ilong si Ana at saka nagturan. Opo, marunong na po ako magbasa. Nag-aaral naman po ako kahit nandito ako sa bahay niyo. Pero hindi nga lang po kagalingan. Pero marunong ako. Ginagamit ko po yung mga lumang libro ni Ma'am Georgia na ipinatapon mo na po. Proud na turan ni Ana at matamis na ngumiti. Ganun ba? O sige, pakibali ako nito doon sa may butika. Total hindi pa naman tapos ang nanay mo sa gawain niya nang may silbi ka naman dito sa bahay. Wika ni Diana at masamang tiningnan ng tahimik lamang na si Delia. Sige po, Madam Diana. Wika ni Ana. Kapag mali ang nabili mo, humanda ka sa akin. Wika ng babae at matapos sabihin ang bagay na yon ay umalis na ito. Anak, ako na lang bibili, baka magkamali ka pa't mapagalitan ka ni Madam Diana. Nag-alalang wika ni Delia sa kanyang anak. Ako na po, Mama. At saka may reseta naman po. Hindi po ako magkakamali niyan. Pagpupumilit ni Ana at wala na ngang nagawa pang ina nito kung hindi hayaan siya. Sige, mag-ingat ka sa pagtawid ha. Wika ni Delia sa anak niya at ngumiti naman ang bata. Matapos na makapagpaalam sa ina ay kaagad na nagtungo sa butika ang bata at saka ito nagsalita. Pabili po ako nito. Ito po yung sa reseta. Wika ni Ana at doon ay kinuha naman ng tendera ang reseta na inabot ng bata. Eneng, bakit ikaw ang bumibili nito? Nasaan ang magulang mo? Tanong ng tendera kay Ana. Naglalaba po. Pwede po bang pahingi na din ako ng resibo? Inutusan lang po kasi ako para po alam nung nag-utos sa akin kung magkano ang presyo. Wika ng bata at napangiti naman ng tendera sa kanya. Ang talino mo naman, ilang taon ka na ba? Puri nito kay Ana at natanong ang bata kung ilang taon na siya. Ako po? 8 years old pa lang po. Wika ni Ana at napatango naman ng tendera. Nang makuhang binibili maging resibo at sukle ay umalis na si Ana at umuwi. Kaagad nitong hinanap ang among si Diana at doon ay nakita ito ni Georgia. Hello Ana, gusto mo ba na maglaro tayo? Wika ni Georgia at natamis pa ng umiti sa bata. Mamaya na lang Miss Georgia, tutulungan ko pa po kasi si Mama sa paglalabada. Teka, nasan ang mama mo? Nabili ko na kasi yung inuutos niya. Wika naman ni Ana. Nasa sala si Mommy. Sige, mamaya. Kapag tapos na kayo ni Yaya Delia, maglaro tayo.
Wika ni Georgia at tumango lamang si Ana bilang tugon. Matapos na makausap ang kapwa bata na anak ng kanilang amo ay agad na dumiretso si Ana sa salas at doon ay nakita nito si Diana na prenteng nakaupo habang nagtsatsaa. Madam Diana, ito na po yung pinapabili mo sa akin. Nandyan po yung reseta, resibo at ang sukli. Kaagad na wika ni Ana at iniabot ang kanyang binili. Napangiti naman si Diana tiningnan ng mga pinamili ng bata. Aba, magaling ka. Mabuti naman na tama itong binili mo. May silbi ka naman pala. Akala ko palamunin ka lang dito. Wika ni Diana at kaagad naman na sumagot ang bata. May ginagawa naman po ako dito. Minsan nga ako naghuhugas ng pinagkainan niyo po. Kadalasan ako pong naglalaban ng panty mo. Minsan pa ngayon may regla pa. Tapos ako din ang nagdidilig ng halaman na madalas mo pong fineflex sa Facebook mo. Kaya may silbi po talaga ako. Pangangatwiran ni Ana at nakapamewang pa ito habang nagpapaliwanag. Talaga lang ah. Alam mo sayang ka. Hindi ka pinag-aral ng nanay mo. Matalino ka sanang bata. Wait. Gusto mo nang may gagawin? Turuan mo ang anak ko. Pwede mo siya makalaro. At hindi na kita pagbabawalan na makipaglaro kay Georgia. Wika ni Diana at napangiti naman si Ana. Ah, sige po, gusto ko yan. Wika ng bata at matamis ang umiti sa babae. Ayan, magkasundo na tayo. Pero tandaan mo, Ana, ayoko sa lahat ang pabida at malikot ang kamay. Wika ni Diana at kaagad na nagsalita ang bata. Never po ako nangialam kahit itanong mo po kay Miss Georgia. Sa tuwing yayayain niya ako makipaglaro sa kanya, palagi kong iniisip kung magagalit ka po dahil ayoko pong mapahamak ang mama ko. Paliwanag ni Ana at matamis ang umiti ito. Good. Gusto ko ng ganyan. Sige na, pumunta ka na sa mama mo. Bukas na lang tayo mag-usap. Wika ni Diana at matapos na makapag-usap ay umalis na ang bata at agad na nagtungo sa kanyang ina na may ngiti sa labi. Oh, Ana, bakit ngayon ka lang? Takang tanong ni Delia sa kanyang anak. Nag-usap pa po kasi kami ni Madam Diana kaya ako natagalan. Wika ni Ana sa kanyang ina. Nag-usap? Ano naman ang sinabi sa'yo ni Madam Diana? Nagkamali ka ba ng binili? Pinagalitan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Delia sa kanyang anak. Hindi ako nagkamali, Mama. Ako po magkakamali. Halos lahat ata ng resetang tinatapon ni Madam Diana inaral at binasa ko. Alam mo naman po, 'di ba, na pangarap ko maging doktora? Sigunda agad ni Ana. Ano nga pinag-uusapan niyo at bakit ka natagalan? Tanong ni Delia at napakamot naman sa kanyang ulo si Ana. Natuwa si Madam Diana sa akin. Inalok niya ako na turuan ng anak niya. Siyempre, umuupo agad ako. Bukod sa natuturuan ko si Georgia, natututo din ako tapos pinayagan pa ako ni Madam Diana na makipaglaro sa anak niya. Hindi na daw niya ako pagbabawalan. Di ba po magandang oportunidad yon? Malay mo po sa mga susunod kapag tumaas na yung grado ni Georgia, sahuran niya na ako. Sa ganong paraan makakatulong na po ako sa'yo. Wika ni Ana at matamis ang umiti. Hay nako, ang anak ko. Salamat sa Diyos dahil kahit mahirap lang tayo, at tila ba isang alipin, binigyan ka naman niya ng talino. Tama nga ang sabi ng tatay mo nun, may plano ang Diyos. Wika ni Delia at niyakap pa nito ang kanyang anak. Si Papa na naman ang pumapasok sa isipan mo, Mama. Sayang po, no? Kinuha agad siya ng Panginoon. So, hindi ko man lang matandaan ang kanyang itsura. Wika ni Ana at nalungkot pa ito ng bahagya. Sinabi mo pa, pero hayaan mo na. Hindi naman tayo pinababayaan ng poong may kapal kahit na naghihirap tayo ay may tinutuluyan tayo na bahay. May nakakain tayo sa araw-araw. Yun nga lang, hindi nakapag-aral. Malungkot na tura ng ginang. Ayos lang yun, Mama. May nabasa ako sa isang libro. Pwede naman ako mag-exam para sa accelerate na pag-aaral. Halimbawa po, grade 3 lang napasukan ko. Gaya ng nangyari sa akin, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, pwede kong mag-exam para makapasok sa mas mataas na grade. May iba pa din po na choice. Pwede po akong mag-aral hanggang grade 5 tapos mag-ALS po ako o mas kilala sa Alternative Learning System.
Tapos kapag naipasa ko yon, senior high na po ako. Pwede din po TESDA. Madaming paraan po, Mama. Basta gusto ko lang ng isang tao. Kaya wag mo po ako alalahanin kapag nakaluwag na po tayo. Pwede naman po akong pumasok. Mahabang wika ni Ana at matamis na ngumiti. Hay nako, tapusin na nga lang natin to. Wika ni Delia at nagsampay ng mag-ina. Ganon na naging buhay na mag-ina sa mansyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinatawag na ni Diana ang batang si Ana. Kumain ka na muna dyan, huwag ka nang sumabay kay mama mo dahil mamaya pa yun sila. Sabado ngayon, walang pasok si Georgia kaya turuan mo siya. Wika ng babae at napangiti naman si Ana. Akin po tong gatas at pagkain? Manghang tanong ni Ana at tumango naman si Diana. Oo, sa'yo yan, para hindi ka mukhang lantang gulay. Pababa na din si Georgia kaya sabay na kayong dalawa. Noon pa ako kinukulit ng batang yan na isabay ka sa pagkain. Sagot ng babae at ilang saglit lamang lumipas ay bumaba na din ang anak nito. Ana? Wow, Mommy, totoo ba to? Sabay kami ni Ana nakakain? Nakangiti at maligayang tanong ng bata. Kahit na tila ba spoiled at para bang prinsesa si Georgia sa kanyang mga magulang, ay hindi naman masama ang ugali nito. Marahil na din siguro dahil mabuti ang ama nitong si Dominic na siyang kanyang minana. Oo, sabay kayo at mula ngayon palagi na kayong kakain ng sabay at hindi ko na din kayo pagbabawalan na maglaro. Wika ni Diana at kaagad naman na nagsalita si Ana. Pero may kondisyon yon. May kasunduan kami ng mommy mo. Wika ni Ana at napakunot naman ang noo ni Georgia. Kondisyon at kasunduan? Ano yon, Mommy? Kaagad na tanong ng bata at naguguluhan ito. Magiging tutor mo si Ana. Wika ni Diana at nagtaka naman si Georgia sa sinambit ng kanyang ina. Ha? Si Ana magiging tutor ko? Hindi naman po siya nag-aaral. Huwag mo sanang masamain, Ana. Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka naguguluhan kasi ako. Paano mo ako tuturuan kung hindi ka naman nag-aaral? Naguguluhang tanong ni Georgia. Nakapag-grade 3 naman ako. Marunong ako magbasa at mabilis ako matuto kaya pwede mo ako maging tutor. Wika ni Ana at napatango naman ang bata. Sa bagay, excited na ako matuto. Mabuti na lang at naisipan mo yon, Mommy. Nakangiting tura ni Georgia. Oo, naisip ko talaga yon. Dahil pagod na akong turuan ka. Tatanda ako ng maaga ng dahil sa'yo eh. Wika ni Diana at natawa naman ang anak nito. Ganun po ba ako kahirap turuan? Kunot noong tanong ni Georgia. Hindi naman sa ganon, anak. Wala lang akong tiyaga na turuan ka. Ang sakit mo sa ulo? Wika ni Diana. Matapos nga na mag-usap ay kumain ang mga bata at nang makakain ang mga ito ay doon na nag-umpisa si Ana na turuan si Georgia. Ang hirap naman yan basahin at saka sagutan. Paglareklamo ng bata. Ay nako, nag-aaral ka nga sa school, diba? Bakit hindi mo yan alam? Kung ako kaya kong basahin, kaya mo din yan, kaya wag ka lang susuko. Wika pa ni Ana at pinapalakas pa nito ang loob ng kaibigan. Ang hirap talaga. Tapos hindi mo naman ako kasing talino at mabilis matuto kagaya mo. Bakit ba kasi hindi ako biniyayaan ng talino kagaya mo? Ang unfair. Wika at daing ni Georgia kay Ana. Hay nako, wala rin naman yan sa talino. Nasa tiyaga yan. Ako din naman, hindi ko alam ang mga yan noon. Pero inaral ko. Binasa at tinandaan ko dahil naniniwala ako na kapag may tiyaga ay may nilaga. Kailangan mo lang na mag-focus. At saka gusto mong matuwa si Madam Diana sa'yo, diba? Galingan mo nang sa ganon ay mapasaya mo sila. At saka gawin mong inspirasyon ng daddy at mommy mo. Sila nga ginagawa nila ang best nila para sa'yo. Kaya ikaw din, ganon. Paliwanag ni Ana sa kaibigan. Napangiti naman ng bata at saka nagturan. Tama ka, Ana. Sige, ituro mo ulit sa akin. Susubukan kong tandaan at aralin. Wika ni Georgia at doon ay nakinig itong mabuti sa tinuturo sa kanya ni Ana. Lumipas pa ang ilang oras at doon ay tuwang-tuwa ang batang si Ana. Naks, baka kaibigan ko yan. Na-perfect mo din. Panigurado'y matutuwa sa'yo ang mami mo. Matamis na wika ng bata at doon ay dumating si Diana.
Aba, tuwang-tuwa yata kayong dalawa. Anong meron? Takang tanong nito kila Georgia. Kasi mami, na perfect ko yung tinuro ni Ana. Look po, oh. Basic lang pala siya kung iintindihing maigi. Nakangiting wika nito at ipinakita pa sa kanyang ina ang sagot niya. Wow, ang galing naman ng anak ko. O siya, magmerienda na muna kayo. Bukas niyo na ipagpatuloy ang pagtuturoan ninyo. Wika ni Diana at inilapag nito ang pancake sa harapan ng dalawang bata at juice. Salamat po, Mami. O Ana, ito nang isayo. Wika ni Georgia at iniabot ang isang platito sa kaibigan. Pati din ba ako kasama dyan? Baka sayo lang yan. Nag-aalinlangan na tanong ni Ana. Mommy, for us po ba to? Tanong ni Georgia sa kanyang ina. Oo naman, sa inyong dalawa yan. O siya, maiwan ko na muna kayo. Wika ni Diana at umalis na ito. Nang makaalis ang babae ay nagkwentuhan ng dalawang bata. Ang swerte mo, no? Biglang wika ni Ana. Ha? Paano mo naman nasabi? Kunot ang tanong ni Georgia sa kaibigan. Kasi naman para kang prinsesa. Halos lahat ng bagay nasa iyo na. Bukod pa doon ay mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Kumbaga, lahat ng gusto ko sa buhay ay nasa iyo na. Wika ni Ana at nalungkot pa. Bakit? Swerte ka din naman kay Yaya Delia. Mapagmahal siya. Tapos inaalagaan ka niya. Kahit nakapos kayo, at least magkasama kayo. Hindi tulad ko na nasa akin na nga ang lahat. Pero lagi namang wala si Daddy. Tapos si Mommy busy palagi sa phone. Paliwanag ni Georgia at uminom ng juice. Napabuntong hininga naman si Ana at saka nagturan. Mabuti ka nga nakakasama mo pang daddy mo. Ako, hindi na. Malungkot na pagkukwento ng bata. Bakit? Nasaan bang daddy mo? May family ba siya na iba? Iniwan niyo ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Georgia sa kaibigan. Wala naman siyang iba. Oo, tama ka, iniwan niya kami. Pero yung pag-alis niya habang buhay. Kasi wala na siya. Kasama na siya ng Diyos na may likha. Hindi ko na nga natatandaan ang mukha niya Kasi masyado pa akong bata nung mawala siya sa mundo. Malungkot na pagkukwento ni Ana at niyakap naman ito ng kanyang kaibigan. Ang lungkot naman ng kwento mo. Kawawa ka naman pala kaya siguro sinasabi mo na mabuti nga ako kasama ang dad ko kasi ikaw kahit kailan hindi mo na makakasama ang daddy mo. Wika ni Georgia at sa puntong yon ay napaiyak na ang dalawang bata. Nakita naman ni Diana na nag-iiyakan ng dalawang bata kung kaya't kaagad na nilapitan niya ang mga ito. Bakit kayo umiiyak? Nag-aaway ba kayong dalawa? Ana, inaway mo ba tong anak ko? Sunod-sunod na tanong ng ginang sa dalawang bata. Naku madam, hindi ko po inaway ang anak mo. Kaagad na sagot ni Ana habang nagpupunas ang kanyang luha sa mata. Ano? Si Georgia ang nang-away sa'yo? Kunot noong tanong naman ni Diana. Hindi po kami nag-aaway, Mommy. Sagot naman ng anak nito at gulong-gulo na ang babae. Bakit nga kayo umiiyak? Ano, trip nyo lang? Nagpa-practice kayo ng acting? Kunot noong tanong ni Diana at kapwa nagpunas ng luha ang dalawang bata. Hindi po, Mommy. Nagkwentuhan kasi kami ni Ana. Kaya ayun, naiyak kami dun sa istorya. Diba, Ana? Paliwanag pa ni Georgia. Opo, totoo po yun, madam. Nadala kami sa istorya ng pinagkukwentuhan namin. Makabagdamdamin kasi. Wika ni Ana at napangiti na lamang. Okay, mabuti kung ganon. Anyway, Ana, tawag ka na ng mama mo. At ikaw, Georgia, maglinis ka na ng katawan mo at darating ng daddy mo maya-maya para naman mabango ka kapag sinalubong mo siya. Wika ni Diana na kaagad naman na sinunod ng dalawang bata. See you tomorrow! Wika ni Georgia at nagpaalam ng dalawa sa isa't isa. Sa totoo lamang ay ginagamit lamang ni Diana ang talino ni Ana upang matuto ang kanyang anak. Hindi niya talaga gusto ang batang yon, lalo ng ina nito dahil si Delia ay ang paboritong katulong ng kanyang asawa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natuto si Georgia sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ni Ana at natuwa naman si Diana ngunit napansin ni Dominic ang angking talino ng bata. Ang galing mo Bakit hindi ka mag-aral?
Puna tanong ni Dominic kay Ana. Po, ako po bang sinasabihan mo? Kunot noong tanong ng bata. Ngumiti naman ang lalaki at tumabi sa dalawang bata. Oo, ikaw nga, Ana. Bakit hindi ka pumasok sa eskwelahan? Sayang naman ang angking talino mo kung hindi mahahasa. Malay mo, yung katalinuhan mo palang daan para umasenso kayo sa buhay. Tura ni Dominic sa bata. Nako, mahal. Si Delia ay walang kakayahan na pag-aralin ng anak niya. Mabuting at matalino tong si Ana ay natuturuan niya si Georgia. Biglang singit ni Diana at napakunot naman ang noon ng lalaki. Ikaw ang tutor na sinasabi ng anak ko? Takang tanong ni Dominic. Siya nga po, Daddy. Sinabi ko naman po diba sa'yo na si Ana ang nagtuturo sa akin? Singit ng batang si Georgia. Akala ko'y kapangalan mo lang. Matalino ka nga kasi tumaas ang grado ng anak ko. May gusto ka bang gantimpala para sa pagtulong mo sa anak ko? Tanong ni Dominic. Nais sanang hilingin ni Ana na pag-aralan siya ng lalaki, ngunit naisip niya na baka magalit si Diana at mapahamak pa ang kanyang ina. Wala po at saka binibigyan naman po ako ni Madam Diana ng mga masasarap na pagkain at gatas, tapos hinahayaan niya po ako na makipaglaro kay Georgia. Sapat na po yun bilang gantimpala. Sagot nito at matamis ang ngumiti. Bigla namang sumingit ang anak nito at nagturan. Ako, Daddy, may naisip ako na grant for Ana. Nakangiting wika ni Georgia. Ano yon, anak? Kunot noong tanong naman ni Dominic. I-enroll mo kaya siya sa school na pinapasukan ko? Di ba po sabi mo matalino si Ana at kailangan na mahasa yon? Pero dahil walang kakayahan si Yaya Delia, bakit hindi na lang yun ang i-grant mo para sa kanya? That will be great. May kasabay na akong pumasok. Suggest ni Georgia at ngumiti pa ito na matamis. No. Kausapin niyo muna si Ana at Delia kung gusto ba niya. At saka kung papayag bang nanay niya. Tora ni Diana, ngunit sa totoo lamang ay ayaw talaga nito na sumang-ayon. Ngunit dahil nakaharap ang asawa at anak ay hindi maipakita ni Diana ang tunay niyang ugali sa mga ito. Napansin naman ni Ana na tila ba masamang tingin sa kanya ng babae kung kaya't mabilis na tumanggi ang bata. Huwag na po, hindi na kailangan. At saka kailangan po kasi ni Mama ng katuwang sa pagtatrabaho kaya saka na lang po. Salamat po sa alok ninyo pero tatanggihan ko po yun. Wika ni Ana. Hala, sayang naman. Di ba gusto mo makapag-aral? Kunot ang tanong ni Georgia. Saka na lang po. Sige po, dito na po ako. Baka po kailangan na ako ni Mama. Wika ni Ana at mabilis na umalis. Sinundan naman ito ni Diana at doon ay kinausap. Mabutit marunong kang makiramdam. Gigil na wika ng babae sa bata. Alam ko naman po ang lugar ko dito sa bahay niyo, Madam Diana. Kaya wala ka pong dapat ipag-alala. Wika ni Ana sa babae at doon ay tumango naman ang babae. Mabutit alam mo. Sige na, pumunta ka na sa nanay mo. Wika ni Diana at doon ay kaagad na nagtungo si Ana sa kanyang ina. Doon ay maluha-luha itong tumingin sa kanyang nanay. Oh, bakit parang umiiyak ka? Kunot ang tanong ni Delia. Ang fake ng ugali ni Madam Diana, no, Mama? Tura ni Ana at doon ay tinakpan ng ginang ang bibig ng kanyang anak. Hinaan mo ang boses mo at baka may makarinig sa'yo. Bakit ba? Ano bang nangyari? Takang tanong ni Delia sa bata. Kasi Mama, si Sir Dominic at Georgia, gusto nila ako na mag-aral. Panimula pa ni Ana. Oh, anong sagot mo? Kunot ang tanong naman ni Delia. Siyempre, gusto kong mag-aral. Pero tumanggi po ako kasi ang sama ng tingin ni Madam Diana. Baka mamaya pati po ikaw pag-initan niya. O kaya paalisin niya tayo dito. Pagkukwento ni Ana sa kanyang ina. Ayos na yun, anak. At least wala ka o tayong utang na loob sa kanila. Mahirap na baka isumbat pa sa atin yan. Wika ni Delia at doon iniyakap nito ang kanyang anak. Iyon na nga pong iniisip ko kaya tumanggi na ako. Sagot ni Ana at niyakap pabalik ang kanyang ina. Tandaan mo, may awa ang Diyos. Hindi sa lahat ng oras o pagkakataon ay mahirap tayo. May panahon din na aasenso tayo. Basta maniwala at magtiwala lang tayo sa Poong may kapal.
Wika nito sa kanyang anak. Ngumiti naman si Ana at matapos noon ay nagtulungan na sa paglagay ng sinampay ang mag-ina. Matapos ang pangyayaring yon ay nagpatuloy sa pagtuturo si Ana kay Georgia. Hanggang sa dumating ang araw na tila ba nainis at minsan talaga'y naiinggit si Ana sa kaibigan at amo niyang si Georgia. Minsan ay niregaluhan ni Dominic ng kanyang anak at nakaramdam ng inggit si Ana sa kaibigan. Ana, may bago akong laruan. Gusto mo share tayo? Pahiramin kita. Wika ni Georgia sa kaibigan. Talaga? Pahihiramin mo ako nito? Bagong bili pa lang to ng daddy mo. Huwag na lang, baka masira ko pa yan. Magalit pang mommy mo. Pagtanggi ni Ana. Kahit na ang totoo ay gustong-gusto niya na laruin ang manika. Sige na, laruin mo na. Hindi mo naman sisirain yan, diba? Wika ni Georgia at napaisip naman si Ana. Sige na nga. Nakangiting wika ng bata at naglaro na nga silang magkaibigan. Ilang sandali pa ay tinawag na si Georgia ng kanyang mommy at doon ay naisipan ni Ana na kunin ang manika at dalhin sa kanyang silid, kahit pa hindi siya nagpaalam sa kaibigan. Ilang oras din ang lumipas, nakita ni Diana na nakakalat ang mga laruan ng kanyang anak kung kaya't iniligpit niya iyon at doon ay napansin nito na walang manika na kakabigay lamang ng kanyang asawa sa anak nila. Teka, Georgia, nasan yung doll mo na Elsa? Wala dito sa mga laruan mo. Wika ni Diana at napakunot naman ang noon ng batang si Georgia. Dahil ang alam nito ay naroon lamang iyon dahil naglaro sila ni Ana. Po, nandyan lang po yun, Mommy. O baka na misplace ko po. Palusot ng bata. Ngunit ang totoo ay hindi niya alam kung nasa na ito ngayon. Na misplace? At kailan ka pa naging burara sa mga laruan mo? Kunot noong tanong nito at napayuko naman ito. Baka po nasa room ko lang, Mommy. Palusot pa ni Georgia. Talaga? Yaya, pakihanap nga ng laruan ni Georgia. Dalyo na Elsa at pakisabihan ako kapag nakita mo na. Utos ng babae at nag-umpisa na din itong hanapin ng manika. Hanap ng hanap ang mga ito hanggang sa makita ang laruan sa mga gamit ng batang si Ana. Madam, nahanap na po namin yung manika. Ito po ba yon? Turan ng katulong at binigay ang laruan sa kanilang amo. Oo, ito nga yun. Saan mo ito nahanap? Tanong ni Diana. Sa gamit po ng batang si Ana namin nakuha. Wika ng katulong at doon ay galit na pinuntahan ni Diana ang bata. You? Isa kang magnanakaw. Galit na sigaw ng babae kay Ana at kaagad na hinablot nito ang buhok ng bata. Aray po, masakit po, Madam Diana. Daing ng bata at doon ay agad na narinig ng iba pang katulong ang pagdaing nito. Madam Diana, bakit mo po sinasaktan ng anak ko? May nagawa po ba siyang mali? Natatantang wika ni Delia. Iyang anak mo, ninakaw lang naman tong laruan ng anak ko. Kung hindi mo madisiplina yung batang yan, akong magdidisiplina. Magnanakaw. Ang bata-bata pa'y malikot ng kamay. Mga walang utang na loob. Pagpapahiya pa ng babae sa batang si Ana. Nagulat naman ang ginang sa sinambit ng kanilang amo at kaagad na bumaling sa kanyang anak. Totoo ba yun, Ana? Tanong ni Delia sa bata. Hindi naman sumagot si Ana dahil sa pagkapahiya. Yaya Delia, Mommy, hindi po ninakaw ni Ana yan. Ang totoo po kasi niyan, ibinigay ko po sa kanyang laruan ko na yan. Natatakot lang po ako sa iyo, Mommy, kaya hindi ko kaagad nasabi. Pasensya na po, Yaya Delia. I'm sorry, Ana. Pagsisinungaling ni Georgia para mapagtakpan lamang ang kaibigan at para iligtas ito mula sa kahihiyan. Totoo ba yan, Georgia? O baka naman pinagtatakpan mo lang tong magnanakaw na to? Galit na tanong ni Diana sa kanyang anak. Nagsasabi po ako ng totoo, hindi po yan ninakaw ni Ana. Binigay ko po yan sa kanya. Dagdag pa ng bata. Talaga lang ah? Bagong bigay lang sa'yo yan ng daddy mo, diba? Segunda ni Diana. Napabuntong hininga naman ang bata at nag-isip ng magandang dahilan. Hindi ko kasi like yung laruan, Mommy, kaya binigay ko na lang kay Ana. Kesa po nakatambak lang at masira nang hindi ko napapakinabangan. Pagsisinungaling pa ni Georgia. Natigilan na tila ba napahiya si Diana dahil sa pag-amin ng kanyang anak na si Georgia. Totoo ba yan? Kung gano'n ay umalis na kayo mag-ina sa harapan ko. Amin na yung laruan na yan.
Mahal ang pagkabili ng asawa ko dyan. Ibibigay ko na lang yan sa pamangkin ko. Kesa naman magpunta sa tulad mo na anak ng katulong. Wika ni Diana at minaliit pa ang trabaho ni Delia. Narinig naman ni Dominic ang mga masasakit na salitang binitiwan ng kanyang asawa kung kaya't agad niya itong pinuna. Ganyan ka ba talaga, Diana? Ipinapakita mo pa talaga sa anak natin ang kasamaan ng ugali mo. Galit na wika ni Dominic sa kanyang asawa. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. May mali ba doon? Kunot noong pangangatwiran ni Diana sa kanyang asawa. Doon na umiyak na si Georgia kung kaya't agad na nagsalita si Delia. Kami na lang pong aalis, wag na po kayong mag-away. Wika ni Delia na siyang dahilan kaya't natahimik ang dalawa. What? Gulantang na wika ni Dominic. Bakit Dominic, pipigilan mo sila? Sige, mamili ka. Kami ni Georgia o ang katulong na yan at ang hampas lupa niyang anak na isang magnanakaw? Galit na tura ni Diana at doon ay pinapili nito ang kanyang asawa. Hindi na po kailangan mamili ni Sir Dominic. Pamilya niya po kayo. Kaya dapat na kayo pong piliin niya. Kami na lang po ang aalis para hindi na po kayo magtalo pa. Masyado na din po kaming pabigat ng anak ko sa inyo. Wika ni Delia at doon ay kinarga na nito ang kanyang anak at saka nagtungo sa kanilang silid. Kaagad naman na sumunod si Dominic at Georgia kila Ana upang kausapin at saka pigilan ng mga ito. Delia, hindi niyo naman kailangan na umalis ng anak mo. Mag-uusap na lang kami ng asawa ko. Panigurado ay nadala lang yun ng kanyang emosyon. Wika ni Dominic at ngumiti naman si Delia. Sir Dominic, ayos lang po. Masyado na pong madaming naitulong niyo sa aming mag-ina. Ito na po sigurong oras para lumabas na kami sa mansyon niyo para matuto kami sa buhay. Isa pa, hindi niyo naman po kami responsibilidad. Ayaw ko din naman po na mapagmulan kami ng gulo at masira ang pamilya niyo nang dahil sa amin. Paliwanag ng ginang at doon ay wala na nga nagawa pa si Dominic. Daddy, pwede po bang makausap ko muna sila Ana? Tanong ni Georgia sa kanyang ama. Sige anak, mag-usap lang din muna kami ng mommy mo. Wika ni Dominic at ngumiti kila Delia. Nang umalis si Dominic doon ay nagsalita na ang batang si Ana. Bakit mo ko pinagtakpan sa mommy mo? Dapat nga magalit ka sa akin dahil kinuha akong laruan mo. Nakayukong tura ni Ana at nagulat si Delia sa pag-amin na yon ng kanyang anak. Totoo ba yon anak? Kinuha mong laruan na yun ni Georgia? Tanong ni Delia, tumango naman si Ana. Opo mama, kinuha ko yun kasi nainggit ako kay Georgia. Kasi ang dami niyang laruan. Akala ko po hindi mahahalata ni Madam Diana. Lumuluhang pag-amin ng bata. Diyos ko, Ana, bakit mo naman ginawa yun? At ikaw, Georgia, bakit mo naman pinagtakpan ang kasalanan nitong anak ko? Tanong ni Delia sa dalawang bata. Kaibigan ko po kasi si Ana at nasasaktan po ako kapag napapahiya siya. At saka tama po si Ana dahil madami na akong laruan kaya ginawa ko yon. Ayoko din naman po kasi na mapaalis kayo dito sa bahay kasi mawawalan po ako ng kaibigan. Itinuturing ko po kasi si Ana bilang kapatid ko. Kaya Yaya Delia, pakiusap naman po, wag na kayong umalis. Umiiyak nga paliwanag ni Georgia. Buo na ang desisyon ko, Miss Georgia. Magpakabait ka dito. Isa kang mabuting bata, Georgia. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Wika ni Delia at doon iniyakap nito ang batang kanyang inilagaan simula sanggol pa lamang ito. Matapos na makausap ni Delia, nagyakapan naman sina Ana at Georgia. Georgia, balang araw kapag nagkita tayo muli, babawi ako sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa akin. Wika ni Ana at nagyakapan silang dalawa. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa, ay hindi na nga nagpaawat pa si Delia at tuluyan ang umalis ng mag-ina sa mansyon nila Dominic. Pansamantalang nakitirang mag-ina sa pinsan ni Delia. Oh, Delia, kayo na munang bahala dito sa bahay ha. Basta wag na wag mong pababayaan yung kuryente na maputulan. Mahirap maibalik ang Meralco at tubig. Isa pa, ayokong malalaman na may ibang tao kayong pinapatira dito kung makaluwag-luwag kayo. Saka nyo na lang ako bigyan. Sa ngayon, ito lang maitutulong ko sa inyo nitong pamangkin ko. Nag-aaral ba ito? Tora ni Salve, tinanong ang pinsan niya. Salamat insan ha.
Yang si Ana hindi na naituloy pang pag-aaral dahil nga kapos ako at hindi ko kayang mga gastusin. Wika naman ni Delia. Diyos ko naman pinsan, matalino naman tong anak mo eh. Pwede yung maging scholar. O siya, bukas sumama ka sa akin, Ana, at i-enroll kita. Tapos tutulungan kita na makapasok sa scholar ng bayan. Baka ikaw na makakapagpaahon dito sa ina mo sa kahirapan. Basta, huwag niyo akong kalimutan kapag asinsado na kayo, ha? Wika ni Salve. At doon ay natuwa naman si Ana. Talaga po, Tita Salve. Salamat in advance po. Maligayang wika ng bata at napayakap pa ito sa kanyang tiyahin. Matapos noon ay umalis na ang pinsan ni Delia at naiwan na lamang silang mag-ina sa bagong tahanan na kanilang tutuluyan. Anak, itong bahay na ito, dito natin unti-unting tutuparin ang pangarap mo sa buhay. Wika ni Delia at napabuntong hininga na lamang. Mama, pasensya ka na po sa nangyari kung hindi ko po sana ginawang bagay na yon, hindi naman po magkakagulo. Wika ni Ana at humingi ng pasensya sa kanyang ina. Hayaan mo na yon, ang mahalaga ay makapagsimula tayo. At isa pa ay mabuti at alam mo na nagkamali ka. Bilib din ako sa pagkakaibigan niyo ni Georgia. Pinagtakpan ka pa niya sa kanyang ina. Napakabuting bata. Wika ni Delia at napangiti ito dahil hanga siya sa nabuong pagkakaibigan ng dalawang bata. Mabait po talaga si Georgia. Kahit ang nanay niyang si Madam Diana ay walang kasing sama. Sa bagay, ikaw naman po kasing nag-alaga kay Georgia. Kaya hindi na po katakataka kung mabuting bata siya. Sana balang araw makabawi din po ako sa kanya. Wika ni Ana at napayakap na lamang sa isa't isang mag-ina. Matapos na mag-usap ay natulog na sila Delia at kinabukasan ay dumating sa tahanan nila ang pinsan nitong si Salve. Insan, gumising na kayo dyan! Katok ni Salve sa pintuan ng bahay. Kaagad naman na pinagbuksan nito ni Delia at doon ay pumasok ng babae. Heto, dinalan ko kayo ng bigas at kaunting grocery. Nagdala na din ako ng luto na kaya mag-agahan na kayong dalawa. Nga pala Delia, insan, may a-applyan ako doon sa palengke. Tendera, sinabihan ko ng may-ari na ikaw ang ipasok. 400 daw ang araw. Mababa lang pero sapat naman na siguro yan sa inyong mag-ina. At nga pala ikaw Ana, na-enroll na kita. Naipasok na din kita sa scholar. Alam niyo naman ako, maraming kakilala. At saka ikaw Ana, para matulungan mo ang mama mo, i-tutor mo ang anak ng kumare ko. 100 kada oras yun. Hanggang 3 oras ka sa kanila, kaya may 300 ka. Mahabang litanya ni Salve at natuwa naman na mag-ina. Salamat insan sa pagtulong mo sa amin ha. Wika ni Delia at nagpasalamat pa sa kanyang pinsan. Aba, malay ko ba naman sa'yo ang tagal mong nangamuhan dun sa bahay nung maldita mong amo. Eh kung noon pa lang lumapit ka na sa akin, eh hindi na sana nasayang ang mga taon. Ayoko kasi na pangunahan ka noon. Hinayaan kita dahil desisyon mo yon. Wika ni Salve at matamis na ngumiti. Nahiya kasi ako sa iyo eh. Alam ko naman na gipit ka din kaya hindi na ako lumapit sa iyo. Wika ni Delia at doon ay napabuntong hininga naman ang pinsan nito. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pagbutihan nyo na lang, lalo ka na Ana. Huwag mo sayangin yung scholar mo. O siya, mag-almasal na kayo nang maisama kita Delia sa palengke. At ikaw naman Ana, may pakilala kita sa kumari ko. Wika ni Salve at Tony nag-agahan ng mga ito. Mabuti na lamang ay merong pinsan si Delia na handa at bukas ang palad na tumulong sa kanila. Naisip ng ginang na sana noon pa lang ay umalis na sila sa bahay nila Diana at hindi na sana niya naranasan na maliitin at saka alipustahin. Sa kabilang banda, nalungkot naman si Georgia sa pagkawala ng kanyang yaya Delia at ng kanyang kaibigan. Ano ba, Georgia? Hindi ka ba kakain? Kahapon mo pa hindi ginagalaw ang pagkain mo ah. Galit na tura ni Diana sa kanyang anak. Mami, uuwi na po ba si Daddy? Tanong ng bata sa kanyang ina. Napumura naman si Diana sa naging tanong sa kanya ng anak. Damn it, Georgia. Huwag mo nang hanapin yung mga taong umalis. Kung ayaw nila sa atin, mas ayaw mo din dapat sa kanila. Alam mo, kasalanan to ng yaya Delia mo at nung Ana na yun eh. Kung wala sana sila sa buhay natin, hindi naman to mangyayari. Galit na wika ni Diana at doon ay naiyak na si Georgia. Ano ba Diana? Pati ba naman yung bata pinag-iinitan mo? Biglang wika ni Dominic na kararating lamang. Oh, buti naman at umuwi ka na.
Yung anak mo kahapon pa hindi kumakain. So anong gusto mo na gawin ko? Natural, magagalit ako dahil nag-aalala ako sa kalagayan niya. Inis na paliwanag pa ni Diana. Look, I'm sorry. May inayos lang ako sa trabaho kaya ngayon lang ako nakauwi. Huwag na nga tayong magtalo. Georgia, do you wanna eat outside? Pasyal tayo nila, Mommy. Gusto mo ba yon? Turo ni Dominic at doon ay kaagad na napalitan ng ngiti ang kanyang pagtangis ng bata. Sure, Daddy, I want that. Masayang wika ni Georgia. I'm sorry, mahal. Dapat hindi kita sinigawan. Ayusin na natin ang pamilyang to. Ayoko na magtalo pa tayo. Wika ni Dominic sa kanyang asawa. Mabuti naman at alam mo. Sige na, magbibihis lang kami ni Georgia. Wika ni Diana at kaagad na nag-ayos ng kanilang sarili ang dalawa. Simula noon ay inayos na nila Dominic at Diana ang kanilang pamilya. Samantala, sa kabilang banda, si Delia at Ana naman ay nag-umpisa na sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Mama, tingnan mo po, oh. Ang ganda ng uniform ko. Nakangiting wika ni Ana at umikot-ikot pa ito. Bagay na bagay nga sa'yo, anak. Pinagliitan ba yan ng pinsan mong si Bella? Tanong ni Delia sa anak. Opo, Mama. Buti nga't naitabi pa daw ni Tia Salve. Alam mo, Mama, doktora po pala yun si Ate Bella. Sayang hindi niya itinuloy. Kaya nga sabi sa akin ni Tia Salve, sana daw matupad kong pangarap ko na maging isang doktor. Sobrang saya ko kasi naitabi pa ni Ate Bella yung mga gamit niya nung nag-aaral pa siya. Mabuti yun at magagamit ko at hindi na tayo mahihirapan pa. Wika ni Ana at matamis na ngumiti sa kanyang ina. Mabuti naman kung ganon, anak. Mabuti na lang talaga at nandyan ang Tia Salve mo. Wika ni Delia at napabuntong hininga na lamang. Mama, kamusta na po kaya sila Georgia? Ilang linggo na din pong lumipas buhat nang umalis tayo sa mansyon. Dalawin po kaya natin sila. Wika ni Ana. Pwede naman anak, siguro sa linggo puntahan natin si Georgia. Sakto't sahod ko noon, makakabili tayo ng kahit konting pasalubong para sa kanya. Wika ni Delia at natuwa naman si Ana. Sige po mama, gusto ko yan. Namiss ko na din ang kaibigan kong yun. Masayang wika ni Ana. Ngunit lingid sa kaalaman nila Delia ay ibinenta na nila Dominic ang dati nilang tirahan at bumili ito ng bagong tahanan sa ibang lugar. Nung araw na yon ay pumasok na sa kanyang eskwelahan si Ana at si Delia naman ay pinagbutihan ng kanyang pagtatrabaho. Sa kabilang banda, si Georgia naman ay nagsimula na sa kanilang bagong buhay sa bagong lugar. Daddy, alam mo po ba may bago akong kaibigan? She helped me with my homework. Bigla ko nga pong naaalala si Ana. Wika ni Georgia sa kanyang ama. Dalawa lamang sila dahil ang ina nitong si Diana ay nagtungo sa kaibigan at nakipagkita. Hindi nang naisip ko palagi, kamusta na kaya sila, no? Nagigilty nga ako dahil wala man lang akong ginawa para tulungan sila. Sana lang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Wika ni Dominic at napabuntong hininga na lamang ito. Sana nga po, Daddy. Nung huli kami nagkausap ni Ana, sinabi niya na balang araw, makakabawi din daw po siya sa akin. Alam mo, Daddy, pangarap ni Ana na maging dalubhasang doktor. Sana lang balang araw ay matupad niya yon. Alam ko naman na kaya niya. Ako naman, Daddy, gusto ko na maging isang guro para tuturuan ko mga estudyante ko na maging patas sa sino man. Una, wag manghusga ng kapwa, mayaman man o mahirap. Ano man ang estado sa buhay. Yan po kasi ang turo sa akin ni Yaya Delia. Mahabang litanya ni Georgia habang binabalikan ang mga tapos nang nangyari. Napakabuti na mag-inang yon. Alam kong may awa ang Diyos. Panigurado hindi sila pababayaan ng puong may kapal. Matamis na tura ni Dominic at doon ay kapwa na pabuntong hiningang mag-ama. Samantalang mag-ina namang Delia at Ana ay masayang namili sa palengke para sa pasalubong nila sa batang si Georgia at sobrang excited si Ana na makitang muli ang kaibigan na matagal niya nang hindi nakikita. Sa tingin mo mama, magugustuhan kaya ito ni Georgia? Paborito niya kasi ang purple. Sakto at may friendship bracelet na tenda si ate. Wika ni Ana at ipinakita ang porsera sa kanyang ina. Oo anak, hindi naman maarte si Georgia, kaya wala kang dapat ipag-alala. Baka nga matuwa pa yun dahil may friendship bracelet na kayo nun, diba? Kaso naputol dahil sa mommy niya. Wika ni Delia at napangiti naman si Ana nang maalalang pangyayaring yon.
Oo nga, naalala ko pa po yun. Iyak pa nga ng iyak si Georgia dahil siya mismong gumawa nun. Sa tingin mo, Mama, papayagan kaya tayo ni Madam Diana na makita si Georgia? Kasi baka mamaya, nega pa din yun. Wika ni Ana at natawa naman ang ina nito. Well, sana pumayag. Tara na, para hindi tayo gabihin. Wika ni Delia at matapos mamili ay sumakay na ng tricycle ang mag-ina at doon ay nagtungo ang mga ito sa tahanan nila Georgia. Pagdating sa mansyon ay kaagad na nag-doorbell si Delia at isang katulong ang nagbukas ng gate. Ano yon? Sino hanap nyo? Tanong nito at nagtaka naman si Delia dahil bago lamang ang katulong. Ako si Delia at itong anak ko si Ana. Bago ka lang ba dyan? Pwede bang pasabi kay Madam Diana na nandito na ako o kahit kay Sir Dominic na lang o sa anak na lang si Georgia? Wika ni Delia at kunot noon naman na sinagot ito ng katulong. Nako miss, walang Diana o Dominic na nakatira dito. Baka sila yung dating may-ari nitong mansyon. Pero kasi bago nang nakatira dito, pasensya na kayo Wika ng katulong at nagtaka naman si Ana. Ibig po bang sabihin binenta na tong mansyon na ito sa amo mo? Paglilinaw ni Ana. Ganun na nga. Wika ng katulong at nalungkot naman ng bata. Teka, miss, alam mo ba kung saan sila lumipat? Baka naman pwede mong sabihin sa amin. Wika ni Delia. Naku, pasensya na kayo Wala akong alam At saka hindi ko din naman sila kakilala. Sagot nito at doon ay bagsak ang balikat na nagkatinginan ang mag-ina. Ganun ba? Sige, salamat Wika ni Delia at umalis na ang mag-ina sa mansyon na yon. Dahil wala na nga doon ang kanilang hinahanap ay umuwi na ang mga ito na may lungkot sa kanilang mga mata. Pagdating sa kanilang bahay ay napabuntong hininga na lamang ang mag-ina. Bakit kaya nila binenta ang bahay nila? Takang tanong ni Ana at napatitig na lamang ito sa friendship bracelet na kanyang hawak-hawak. Baka naman lumipat ang trabaho si Sir Dominic kaya lumipat din sila. Wika ni Delia sa anak at nalungkot naman si Ana. Nasa na kaya sila ngayon? May kaibigan na kayang bago si Georgia? Naaalala niya kaya ako? Miss ko ng kaibigan ko. Maluhalo ang wika ni Ana at napayuko na lamang. Hayaan mo anak, ganyan talaga ang buhay. Malay mo balang araw ay magkita kayo ulit at sa araw na yon, baka ganap na doktora ka na. Wika ni Delia at umiti sa kanyang anak. Sa bagay, tama ka po mama. Hindi naman natin alam kung ano bang plano ng Diyos. Wika ni Ana at sumang-ayon ito sa sinambit ng kanyang ina. Itabi mo na lang muna yung binili mong friendship bracelet. Itong mga pagkain, baunin mo na lang sa school bukas. Wika ni Delia sa kanyang anak. Opo, mama. Tora ni Ana at doon ay tinabi nito ang friendship bracelet na kanyang binili para sa kanilang magkaibigan. Matapos ang pangyayaring yun ay wala nang naging balita pa si Georgia at Ana sa isa't isa. Wala din silang naging komunikasyon kung kaya't kanya-kanyang buhay na ang mga ito. Nagsumikap sa buhay si Ana at tinupad nito ang pangarap niya na makapagtapos sa elementarya. Pagdating ng high school ay nag-exam si Ana upang ma-accelerate ito dahil nais nito na makasabayan ng kanyang mga kaedaran at kasama na din ang pagbabakasakali na makasama niya sa kolehiyo si Georgia dahil minsan ang nabanggit nito ang nais na eskwelahan na papasukan pag dumating na ito sa kolehiyo. Ngunit pagdating ng pasukan sa kolehiyo ay hindi naman nakita ni Ana ang kaibigan. May hinahanap ka? Tanong ng isang binata kay Ana. Nagulat ito sa biglaang pagsulpot ng lalaki sa kanyang tabi. Oo, meron sana. Kilala mo ba si Georgia Denise? Tanong nito at napaisip naman ang lalaki. Wala akong kakilala na ganyan ang pangalan pero pwede nating tanungin dun sa dean's office. Anyway, ako nga pala si Gerson Saucelo and you are? Wika ng binata at nagpakilala pa dito. Ako si Ana. Nice to meet you, Gerson. Wait, medicine din ang kinukuha mong kurso? Mga wika ni Ana at nagpakilala pa ito sa binata. Nice to meet you too, Ana. Tama ka, soon to be doctor nga ako. At base sa suot mong ID lace, same section tayo, sabay na tayo Pero hanapin na muna natin kung nandito bang hinahanap mo. Nakangiting wika ng binata at sinamahan na nga nito si Ana na magtungo sa dean's office. Pagdating sa dean's office ay kaagad na tinanong ni Ana ang pangalan ng kanyang kaibigan at kababatang si Georgia.
Sorry miss, pero wala talagang Georgia Denise dito na nag-enroll. Wika ng assistant doon. At nalungkot naman si Ana dahil sinikap niya pa naman na makapasok sa eskwelahang yon. Sa pagbabaka sakali na sa school niya na iyon sila magkikitang muli ng matalik na kaibigan, ngunit wala pala doon si Georgia. Sino ba yung hinahanap mo? Tanong ni Gerson kay Ana. Napaatras naman ang dalaga at nalimutan niya na may kasama nga pala siya. Kaibigan ko yon. Matagal na kasi kami hindi nakikita. Akala ko dito siya mag-aaral gaya ng sinabi niya nun sa akin. Pero hindi pala. Siguro nagbagong isip niya. Sayang lang, akala ko ba naman magkikita na ulit kami. Malungkot na tura ni Ana. Huwag ka nang malungkot. Malay mo, balang araw magkita kayong muli. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya huwag nating husgahan at huwag agad susuko. Wika ng binata at napangiti nito ang dalaga. Thank you Masyadong miss ko lang talaga yung kaibigan ko. Wika ni Ana at simula ng araw na yon ay palagi na magkasama si Ana at ang binatang si Gerson. Sabay na nag-aaral ang mga ito at sa paglipas sa mga araw ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa at sabay na nakapagtapos ang mga ito sa kolehiyo. Compress naman kayong dalawa, parang hindi mag-best friend Wika ni Delia dahil kinukuhaan niya ang dalawa ng larawan. Kapwa nagkakahiyaan ng mga ito dahil nga mapilit ang ina ni Ana at inakbayan ito ni Gerson. Doon ay napatingin na lamang ang dalaga sa binata. Pagkatapos na kumuha ng litrato ay nagsalita naman si Gerson. Natupad na din yung pangarap natin. Welcome to residency. Nakangiting wika ng binata at natawa naman si Ana. Residency na nga, bagong mga tao na naman ang kakaharapin natin. Nakangiting wika ng dalaga at kapwa natawa ang magkaibigan. Sinabi mo pa, naiiling na wika ni Gerson. Matapos ang graduation ng dalawa ay nagsimula pa ang mga ito sa kanilang residency at magkasama nilang tinuloy ang kanilang pangarap. At kahit tila ba napakatagal na panahon na buhat ng magkalayo sina Ana at Georgia, ay nanatili sa puso ni Ana ang kaibigan. Kailanman ay hindi ito nawala sa kanyang isipan. Palagi niya itong naaalala at napapatanong na lamang kung bakit wala ito sa university na nais itong pasukan noon pa man. Hindi man naging madali ang residency, training at pinagdaanan ni Ana, palagi namang nandyan si Gerson para sa kanya at palagi siya nitong inaalalayan. Sa paglipas ng panahon ay nagkagustuhan ang dalawa at kalaunan ay naging magkasintahan sina Ana at Gerson. Makalipas nga ang 10 taon ay ganap ng doktor ang mga ito. Oh, tulala ka na naman anak. Sino ba yung iniisip mo? Puna ni Delia sa kanyang anak dahil kanina pa ito nakatulala. Naaalala ko na naman po kasi si Georgia. Kamusta na kaya siya, Nay? Natupad kaya niya yung pangarap niya na maging isang guro? Kahit gaano nakatagal lang lumipas na panahon, hindi ko talaga malimutan ang kaibigan kong yun. Ganon talaga siguro kapag ginawan ka ng kabutihan, ano? Kahit lumipas pang maraming taon, mananatili ang kanyang alaala sa iyong isipan. Malungkot na wika ni Ana. Kahit naganap na itong doktor, hindi pa din niya nalilimutan ang kabutihan na ginawa sa kanya noon ni Georgia. Sa paglipas sa mga araw at buwan ay tuluyan ang nawala ng pag-asa si Ana na muli silang magkikita ng matalik niyang kaibigan. Hay nako, Ana, kumain ka na. Sino ba kasi yung tinititigan mo kanina? Date natin to pero sa iba ka naman nakatingin. Puna ni Gerson sa kanyang kasintahan. Ano kasi Gerson, parang nakita ko kasi si Madam Diana, yung mommy nung kaibigan ko. Wika ni Ana at napakunot naman ang noon ng binata. Si Georgia? Ala, baka nagkamali ka lang. Ay sige, kainin mo na lang yan, masamang pinaghihintay ang pagkain. Wika ni Gerson at napabuntong hininga na lang si Ana. Pasensya ka na, pati patuloy itong date natin muntik nang masira. Para kasi talaga nakita ko si Madam Diana. Pero hindi ko lang sure Paghingi ni Ana ng pasensya. Ayos lang, may magagawa pa ba ako? Siya nga pala, saan mo gustong pumunta pagtapos natin kumain? Tanong ng binata. Sa parke na lang, honey. Sagot ni Ana at pinagpatuloy ng kanyang pagkain. Matapos nga na kumain ay nagtungo ng magkasintahan sa parke at doon ay nagturan si Gerson. Simula noon hanggang ngayon, hinahanap mo pa din si Georgia.
Bakit mo ba siya gustong makitang muli? Tanong ng binata sa kanyang kasintahan. Ngumiti naman ang dalaga at saka nag-umpisang magkwento. Si Georgia ay kababata ko. Anak siya ng amo ni Mama. Simula nang dumating kami sa mansyon, naging mabuti siya sa akin. Binibigyan niya ako ng mga damit, laruan, pagkain, at lahat ng meron siya. Gusto niya meron din ako. Panimula ni Ana. Paano naman kayo naggalayo? Hindi mo lang ba kayo nagkaroon ng contact sa isa't isa? Takang tanong ni Gerson. Wala kami naging contact dahil masyado pa kami mga bata nung panahon na yon. Mabait si Georgia sa amin ni Mama. Pati na din kay Daddy niyang si Sir Dominic ay mabuti sa amin. Sadyang si Madam Diana lang ay hindi dahil sa kanya umalis kami ni Mama sa mansyon nila. Pero may kasalanan din naman ako sa kanila at ako din naman ang punot dulo ng kaguluhan. Simula nang umalis kami sa mansyon, wala na kami naging balita sa isa't isa dahil lumipat din sila ng bahay. Kaya ako hinahanap si Georgia kasi gusto ko na bumawi sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Mahabang pagkwento pa ni Ana. Kaya pala gustong gusto mo siyang mahanap. Tura ni Gerson na tumango naman ng dalaga. Actually, nung araw na pinahiya ako ni Madam Diana, niligtas ako ni Georgia sa kahihiyan. Pinagtakpan niya ang kasalanan na nagawa ko at sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Nangako ko na sana balang araw, masuklian ko din ang kabutihan niya sa akin. Ngunit ngayon na nakamit ko ng pangarap ko, hindi ko naman na siya makita. Malungkot na tura ni Ana at napasandal na lang sa balikat ng kanyang nobyo. Pagtiwala ka lang sa Diyos, malay mo sa mga susunod na araw ay pagtagpuin niya kayo. Alam mo kasi honey, baka may plano ang Diyos kung paano niya kayo pagkikitain. Hindi naman natin hawak ang kinabukasan. Wika ng binata at numiti pa kay Ana. Napatango na lamang ang dalaga at napaisip na maaaring tama ang kanyang nobyo. Samantala, sa kabilang banda, si Georgia ay nagtatrabaho bilang isang guro sa isang pribadong paaralan. Anak ng tokwa, nandito palang maganda kong anak na isang teacher. Georgia, may pera ka ba dyan? Pahiram naman ako. Nakangising wika ni Diana. Mami naman, naghihirap na nga tayo sa buhay, nagsusugal ka pa din. Simula na mawala si Daddy, nilustay mo na lahat ng perang meron tayo. Kahit nga yung ipon ni Daddy na pampaaral ko, ginamit mo sa gambling. Mami naman pagod na akong intindihin ka. Umiiyak na wika ni Georgia. Aba, nagre-reklamo ka? Di umalis ka dito sa bahay, pabayaan mo ako. Iwanan mo ako. Hanapin mo yung kaibigan mo na pinagmamalaki mo. O bakit? Hindi mo pa rin ba siya nakikita? Come on, Georgia. Anong taon na nga ba? Baka nga nakalimutan ka na ni Ana at ni Delia. Samantalang ikaw, umaasa pa din na magkikita kayo. Pathetic. Wika ni Diana at napailing na lamang ang anak nito. Nang tumungtong sa high school si Georgia, ang masayang pamilya nila ay bigla na lamang nagbago. Namatay ang ama nitong si Dominic dahil sa isang car accident at nasawi ito sa trahedya. Sobrang nasaktan silang mag-ina. Ngunit ang mami niya si Diana, simula nang mawala ang asawa nito ay nalulunas sa sugal. Halos lahat ng kayamanan na meron sila ay nilustay nito at ang tinira lamang niya sa kanilang ari-arian ay ang kanilang bahay at ang kotseng niregalo sa kanya noon ni Dominic. Inunawa ni Georgia ang sitwasyon ng kanyang ina. Nagsumikap ito sa buhay, nag-aral ito habang nagtatrabaho at nang makapagtapos ito sa kolehiyo sa kursong education ay kaagad na nag-exam ang dalaga, ngunit ilang beses itong bumagsak kung kaya't nagturo na lamang ito sa isang pribadong paaralan. Sobrang lungkot ang nararamdaman ni Georgia at palagi nitong iniisip si Ana at ang nagpalaki sa kanya na si Delia. Mami, kailan ka po ba hihinto? Kapag wala na ako? Kapag wala ka ng anak na magsasaway sa'yo? Sa tingin mo po ba natutuwa si Daddy na makita ka nagkakaganyan? Hindi, Mami, diba? Gugustuhin ni Daddy na maayos ang buhay natin. Hindi tulad nito, nalubog na nga tayo sa utang dahil sa kakasugal pero tuloy-tuloy ka pa din. Wika ng dalaga at iyak na nga ito sa puntong yon. Sobra siyang nasasaktan na makitang nagkagano ng masayang pamilya. Walang makakapigil sa akin. Wika ni Diana at hinablot nito ang wallet ni Georgia at umalis na. Napahilamos na lamang ang dalaga saka naisip na mabuti na lamang ay itinabi niya ng pera niya sa kanyang isa pang wallet.
Matapos ng pangyayaring yon ay nagtungo sa bar si Georgia dahil sa sama ng loob ay uminom ito. Nagpakalasing at nagpakalangu sa alak ang dalaga. Nang tila ba na ilabas niya na ang lahat ng kinikimkim niyang galit ay umalis na ito sa lugar na yon at sumakay sa kotse na pagmamayari ng kanyang ina. Nagdadalawa na ang paningin ni Ana habang nagmamaneho. Ana, nasan ka na ba? Sana nandito ka para may karamay ako. Umiiyak na wika ni Georgia at doon ay isang truck ang paparating. Hindi yun napansin ng dalaga at doon ay sinalpok nito ang sinasakyan ni Georgia at doon ay bigla na lamang nanlapo ang paligid ng dalaga at ang huling sinampit nito ay ang pangalan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, abala naman si Ana sa pag-aasikaso ng mga pasyente at doon ay nakita niya ang bagong dating ng mga tao. Anong nangyari? Takang tanong ni Ana at nilapitan ng isang dalaga na walang malay. Car accident. Ako nang bahala dito, Dr. Ana. Wika ni Gerson at tumango naman ang dalaga. Sa hindi malamang dahilan ay tila ba pamilyar kay Ana ang mukha ng dalagang isinugod, ngunit dahil sa dami ng pasyente hindi na muna nag-usisa pa ang dalaga. Matapos ang ilang oras, natapos din ang trabaho ni Ana at doon ay lumapit sa kanya ang nobyong si Gerson. Kamusta yung pasyente? Tanong ni Ana. Maayos ng kalagayan ng driver ng truck. Pero yung pasyenteng dalaga na may bone fracture kailangan na maoperahan eh. Pero wala daw silang pera para mag-undergo ng operation. Gusto nga sana nung nanay na maoperahan siya pero sabi ng dalaga wag na lang daw. Wika ni Gerson. Talaga? Patingin nga ako ng info. Wika ni Ana at biglang nagsalita ang nobyo nito. Alam mo kapareho siya ng pangalan ng kaibigan mo na ano nga ulit yon? Wika ni Gerson at titignan pa sanang information nang bigla iyong agawin ni Ana. Georgia Denise, honey siyang hinahanap ko na Georgia. Pakisabihan si Nurse Love na ihanda ang operating room. Ako na mag-oopera sa kanya. Wika ni Ana at sobrang saya nito nang sa wakas ay magkikita na silang muli ng kaibigan na matagal niya nang hinahanap. Kaagad naman na kumilos si Gerson at doon ay naghanda na si Ana para sa operasyon. Pinuntahan naman ng isang nurse si Georgia. Miss Denise, maghanda na po kayo. Wika ng nurse at napakunot naman ang noon ng dalaga. Maganda saan? Takang tanong ni Georgia. Sa operasyon po, magalang na sagot ng nurse sa dalaga. Pero sinabi na namin dun sa doktor na wala kaming pambayad sa operasyon. Wika ni Georgia. Ma'am, nakasked ka na po for operation. Si Dr. Ana po ang mag-oopera sa inyo. Wika ng nurse at doon ay tila ba natigilan si Georgia. Ana? Sinong Ana? Takang tanong nito at doon ay pumasok ang isang dalaga at saka nagsalita. Ako, Georgia. Umiiyak na wika ni Ana at doon ay kaagad niyang niyakap ang kaibigan. Ana, ikaw na ba yan? Ang tagal kitang hinanap. Tumatangis na tura ni Georgia at niyakap pabalik si Ana. Ako nga to. Ano bang nangyari? Teka, at saka ka na magpaliwanag at magkwento. Ang mahalaga ay maoperahan ka na. Don't worry about the bills. Ako nang bahala doon. Wika ni Ana at pinunasan nito ang luha ng kaibigan. Sobrang iyak ang dalawa at sobrang saya nila dahil muli na silang nagkita. Matapos na makapag-usap ay kaagad na inoperahan ni Ana si Georgia at naging successful naman ang operation nito. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ang gumaling ang bone fracture ni Georgia. Sabi ko naman sa'yo, diba? Balang araw ay makakabawi din ako sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa akin noon. Alam mo, hindi kita kinalimutan. At nung malaman ko na ikaw ang pasyente ni Dr. Saucelo, ay kaagad na sinalukong operasyon sa'yo. Tapos bigla na lang sinabi sa akin na hindi ka natutuloy dahil kapos kayo sa buhay. Sinabi ko sa sarili ko na ito na ang pagkakataon ko para makabawi sa'yo. Nga pala, anong nangyari? Bakit ka nagka-fracture? At saka, bakit naghirap na kayo? Nasaan si Sir Dominic? Litanya ni Dr. Ana at sunod-sunod na tanong nito sa kaibigan. Doon ay napayuko at naluha si Georgia. Wala na si Daddy. Nasa high school pa lang ako nung kunin siya sa amin ng Diyos. Umiiyak na pagkukwento ni Georgia sa kaibigan. Nagulat at hindi makapaniwala naman si Dr. Ana sa balitang kanyang nalaman mula sa dalaga. Nakakalungkot naman, hindi mo lang ako nakapagpaalam at nakapagpasalamat sa kanya.
Wika ni Doktora Ana at nalungkot ito sa balitang kanyang nalaman. Sinubukan ko na hanapin kayo noon para malaman niyo sana at makadalo kayo sa huling libing ni Daddy. Pero bigo ako. Wala naman akong sapat na impormasyon patungkol sa inyo kaya hindi ko kayo nahanap. Wika ni Georgia at naiyak pa ito sa puntong yon. Ayos lang. Nakakalungkot na malaman na wala na pala si Sir Dominic. Malungkot na wika ni Doktora Ana at doon ay niyakap ito ang kaibigan. Sayang, kung nandito lang sana si Daddy, matutuwa yun sa accomplishment mo. Wika ni Georgia at matamis ang ngumiti. Teka, ano nga pala nangyari at bakit naghihirap kayo? At sabi pa ni Madam Diana ay lubog kayo sa pagkakautang. Ano bang nangyari sa inyo? Kunot ang tanong ni Ana. Si Mommy, nalulong sa sugal simula nang mawala si Daddy. Hindi niya na yung tinigilan. Nakakahiya naman, pati ba naman pagkakautang namin ay sinabi niya pa sa'yo. Nakayukong wika ni Georgia. Ano ka ba? Ayos lang yon. Kayo nga dati pinatuloy pa kami sa bahay ninyo. Basta kung may kailangan ka, magsabi ka lang, ha? Nabalitaan ko na dahil sa aksidente kaya ka nagkaroon ng bone fracture. Bakit kasi hindi mo naman iningatan ang sarili mo? Paano pala kung hindi ka agad na isugod sa ospital, di napahama ka na? Georgia, tandaan mo, ano man ang paghihirap na kaharapin mo, huwag na huwag kang susuko. Dahil may plano pa ang Diyos sa buhay natin. Mapalad ang mga taong nakakaranas ng kahirapan dahil sa huli silang bibigyan niya ng kaginhawaan. Mahabang payo ni Ana sa kaibigan. Pasensya ka na kung sa ganitong sitwasyon mo pa ako nakita. At salamat Ana sa tulong mo ha. Gustuhin ko man na bumawi sa'yo sa ngayon pero gipit pa talaga ako. Malungkot na wika ni Georgia. Teka, anong trabaho mo ngayon? May tinutuluyan na ba kayo? Kung wala pa, pwede naman kayo sa bahay ko. Wala namang nakatira doon dahil magkasama kami ni Mama sa tahanan niya. Wika ni Ana at ngumiti naman si Georgia. Salamat Ana, pero may bahay naman kami. At saka may trabaho din naman ako. Isa na akong guro sa isang pribadong paaralan. Wika ni Ana sa kaibigan. Private school? Ayaw mo bang mag-apply sa public school? Ang alam ko kasi mas malaking kitaan doon. Wika ni Ana at napayuko naman si Georgia. Mas maganda nga sana yon kaso hindi ako nakapasa sa board exam kaya hindi ako makapagturo sa pampublikong paaralan. Ewan ko pa, gusto kong maging isang guro pero hindi ata nakalaan para sa akin. Malungkot at tura ni Georgia. Huwag mong sabihin yan. May tamang panahon na inilaan ng Diyos. Just wait for the right timing. Ako din naman madami akong pinagdaanan bago ako naging ganap na doktor. Ilang beses ako nasermonan ng senior ko dahil sa mga palpak na trabaho ko. Ilang beses din ako napahiya dahil nagkamali ako sa pagreseta sa isa kong pasyente. Sobrang dami kong mistake sa buhay ko. Mabuti na lang nandyan si Mama at si Gerson. Wika ni Ana at matamis na ngumiti sa kaibigan. Gerson? May boyfriend ka na? Nakangiting wika ni Georgia. Oo, since college. Kasama't kakilala ko na siya. Siya din ang nakasama ko to find you. Pero ayun, pare-pareho kaming bigo. Nga pala, saan na kayo nakatira ngayon? Pumunta kasi kami noon ni Mama sa dati niyong bahay. At ang sabi sa amin ay binenta niyo na daw yon. Wika ni Ana. Oo, binenta nga yun ni Daddy. Gusto kasi ni Mommy to start fresh life kaya ayun, they sold it at bumili ng bago. Medyo nahirapan pa nga ako na mag-adjust nung una kasi bagong pakikisama na naman. Tapos, bagong mga tao. Pero kalauna rin nasanay din ako. Pero never kita nakalimutan. Palagi namin kayo naaalala ni Daddy nung nabubuhay pa siya. Sabi nga noon ni Daddy, sana may ginawa daw siya to help you. And Yaya Delia. Pero wala mas pinili na lang ni Daddy na umiwas sa gulo. Ngunit ang paglipat namin na yun ng pamilya ko, umpisa ng trahedya at kalbaryo sa buhay namin. Pero wala mukhang yan ang kalooban ng Diyos. Malungkot na pagkakwento ni Georgia. At least hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Kita mo, hindi kanya pinabayaan. Noong na-aksidente ka, nabuhay ka pa din. Bawat araw na darating sa buhay natin ay isang biyaya mula sa Poong May Kapal. Kaya dapat na ipagpasalamat natin sa kanyang biyayang yon. Tandaan mo, anumang problema o suliranin sa buhay natin nang dumating, may Diyos na handang makinig sa ating bawat daing. Kaya laban lang.
Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon, magkasama na tayong dalawa. Hindi mo na kailangan na suluhin ang problema mo dahil nandito na ako. Handang maging sandigan ko, tulad nun. Matamis na wika ni Ana at matapos nun ay nagyakapan ng dalawa. Sobrang saya nila dahil sa wakas ay magkasama na silang muli. Natuwa naman si Ana dahil sa tagal ng panahon na hinanap niya ang kaibigan, ngayon ay kapiling niya na ito. Humingi naman ng tawad si Diana kay Ana sa lahat ng kanyang nagawa noon sa dalaga at simula nang mangyaring aksidente ay nagbago na si Diana. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas na din sa ospital ang dalagang si Georgia at dahil sa tulong ng matalik niyang kaibigan ay mabilis itong nakarecover. "Oh Diana, bakit andyan lang kayo? Tara na, kumain na tayo, huwag kayong mahiya. Mga katrabaho lang sa ospital ang mga bisita ni Ana at saka parang pamilya na tayo dito," wika ni Delia sa babae. Tumulo naman ang luha ni Diana dahil sa kabaitan na ipinapakita sa kanya ng mag-ina. "Tita Diana, bakit ka po umiiyak?" Takang tanong ng kararating lang na si Ana. "May nasabi ba ako? Hala, sabihin mo sa akin. Ako, pasensya na kung may nabanggit ako na salita na hindi mo nagustuhan. Sorry talaga." Biglang wika ni Delia at kaagad na humingi ng patawad sa ginang. Nagulat naman ang ina ni Ana nang bigla siyang yakapin ni Diana at doon ninagtura nito. "Bakit bang buti-buti niyo sa aming mag-ina? Lalo na sa akin. Pinahirapan ko kayo noon pero ngayon napakabait niyo sa akin. Nasa halip na magalit at mainis kayo ay pinapakitaan niyo pa kami ng pag-aalala at pagmamahal. Ano bang nagawa ko para maging deserving sa kabaitan at kabutihan yung mag-ina?" Tumatangis na wika ni Diana at doon ay napangiti na lamang si Ana at maging ang ina nito. "Tita Diana, ang nakaraan po ay tapos na. Huwag na po nating balikan at alalahanin pa. Sa halip ay palitan natin ng mga bagong alaala na isang masaya, yung walang away, walang gulo, puro kasiyahan lamang. At kapag dumating sa buhay natin ang kalungkutan at kasawian, ay sabay-sabay natin itong lagpasan ng magkakasama at hindi nag-iiwanan. Simula po sa araw na to, kalimutan niyo na po ang mapait na nakaraan dahil ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Siguro yung mga nangyari, gawin na lang nating stepping stone at daan tungo sa panibagong hamon ng buhay. At least natuto tayo mula sa pagkakamali nating yon." Mahabang litanya ni Ana at matamis ang umiti sa mga ito. Tama. Past is past. So pwede na nating ibaon sa limot. Alalahanin na lang natin ang mga masasayang araw at kabutihan. Para naman good vibes lang. Huwag kayong mag-alala. Kami nang tutulong sa inyo para makabangon sa buhay. Alam ko na madaming masasamang bagay na nangyari sa inyong buhay. Pero huwag kayong mag-alala, papalitan natin yun ng bagong alaala. Nakangiting wika ni Delia. "Hay nako, tama na nga po yan. Tita Diana, kumain na lang po tayo. Bawal pinaghihintay ang pagkain. Nakakagaba, malas yon," wika ni Ana at natawa naman sina Diana at Georgia. Dahil nga lubog sa utang at naghihirap sila Georgia ay tinulungan ito ni Ana maging si Delia. Muli din nag-exam si Georgia at sa oras na yon ay tinuruan na siya ni Ana. At sa wakas ay nakapasa na din si Georgia. Sobrang saya at pasasalamat ang dalaga sa kanyang kaibigan. "Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba, na makakabawi din ako sa lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa akin. Pasensya ka na kung wala ako sa mga panahon na kailangan mo ako." Tura ni Ana at labis na ligaya ang kanyang nadarama. "Wala yun, Ana. Kita mo, ganap ka ng doktora. At ako naman ay guru na sa wakas. Natupad na din ang mga pangarap natin sa buhay. Pangako, hindi na tayo magkakalayo. We're like sisters. Magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa. Ana, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ha." Matamis na wika ni Georgia at doon ay nagyakapan ng magkaibigan habang nagbabalik tanaw mula sa nakaraan. "Tama, wala na makakapaghiwalay sa ating dalawa. Because you are the best of my best friend. Magkasama tayong haharap sa bagong hamon ng buhay natin," wika ni Ana at nagyakapan ng magkaibigan. Matapos ang araw na yon ay nagturo na si Georgia sa isang pampublikong paaralan gaya ng pangarap niya noon. "Teacher, may boyfriend ka na po?" tanong ng estudyante ni Georgia. Natawa naman ang dalaga sa tanong ng kanyang estudyante. "Hay nako, kay bata-bata mo pa, yan na talagang itinatanong mo?" Natatawang tanong pa ni Georgia sa bata. Curious lang po ako kasi sa ganda mo pong yan, imposibleng wala po, diba?" Tura ng bata.
Nako, si Teacher Georgia ay wala pang boyfriend. Gusto ko munang i-enjoy ang buhay pagkadalaga ko. Masaya na ako sa pagiging single. Siguro, hintayin ko na lang ang tamang panahon na inilaan ng poong may kapal. Itong tandaan niyo mga bata, hindi lahat ng bagay ay dapat minamadali dahil may mga plano sa atin ng Diyos kung kailan ba niya ibibigay ang araw na yon. Kayo mga bata pa kayo, madami pa kayong dapat tatahakin. Enjoy your life habang ganyan pa lang mga edad ninyo. Nakangiting paliwanag ni Georgia sa kanyang mga estudyante. Teacher Georgia, di ba po may kaibigan po kayong doktora? Nakita po namin siya minsan, bakit po hindi kayo pareho ng propesyon? Tanong ng mga ito sa kanilang guro. Hindi naman lahat ng magkaibigan ay pareho ng nais sa buhay. Ang pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kung ano kayo o anong estado niyo sa buhay. As long as sinusuportahan ninyo ang isa't isa, yun ang mahalaga. Tandaan niyo mga bata, hindi dapat kayo namimili ng kakaibiganin. Hindi porket mahirap lang o walang kaya sa buhay ay lalayuan niyo na. Dapat wag ganun. Ang piliin niyo ay yung taong pagkakatiwalaan niyo at sasamahan kayo sa anumang hamon ng buhay. Yung sasamahan kayo sa hirap at ginhawa. Huwag na huwag kayong manghuhusga ng kapwa dahil masama yun. Hindi porket nasa itaas kayo ngayon ay mananatili kayo sa ganon. Darating ang araw na ibababa kayo ng Diyos para subukan kayo. Kaya sana lahat ng sinambit ko ay magamit at matandaan ninyo. Mahabang detalye ni Georgia at matamis na ngumiti sa kanyang mga estudyante. Sobrang sayang nararamdaman nito dahil sa wakas ay natupad niya din ang kanyang pangarap sa buhay. At gaya ng sinambit niya noon sa kanyang ama nung nabubuhay at kasama pa nila ito, ay itinuro ni Georgia ang mga aral sa buhay na kanyang natutunan at nalagpasan. Lahat din ang palaging sinasabi sa kanya noon ni Delia nang maliit pa lamang siya ay palagi niyang sinasabi sa kanyang mga estudyante. Ang ganda po ng friendship na nabuo ninyo nung kaibigan mong doktora, Ma'am Georgia. Sana kami din ng kaibigan ko ay tumagal din ang pagkakaibigan namin tulad ng sa inyo. Wika ng isang bata. Mangyayari yan kung pareho niyong aalagahan ang iyong samahan, na kahit na magkalayo pa kayo ay mananatili ang respeto at pagmamahal sa pagitan ninyong dalawa. Tura ni Georgia at matapos noon ay nagturo na ito sa mga bata. Nang matapos ang kanyang trabaho ay nakatanggap ng tawag ang dalaga mula kay Gerson na nobyo ng matalik niyang kaibigan. Georgia, I need your help. Ite-text ko sa iyong address. Wika ni Gerson at kaagad na namatay ang tawag. Napakunot naman ang noon ng dalaga at nagtaka sa pagtawag na iyon ni Gerson. Anong meron? Bakit kaya napatawag si Gerson? Kunot noong tanong ni Georgia at doon ay nakita nitong address na itinext sa kanya ng binata. Dahil nga sa pag-aalala at pag-overthink ay kaagad na nagtungo si Georgia sa address na itinext sa kanya ni Gerson. Pagdating doon ay nakita agad ng dalaga ang heart-shape na gawa sa petals na rosas na bulaklak. My God, mabuti naman at andito ka na, Georgia. Bungad ng binata, tila baka nakabahan ito. Anong meron? Anibersaryo niya ba ngayon ni Ana? Takang tanong ni Georgia. Hindi no. Tipid na wika ng binata at inihanda ang bawat piraso ng pulang rosa sa bawat daanan. Ano? Don't tell me magpupropose ka na sa kanya. Tora ni Georgia at pumalakpak naman si Gerson. Nakuha mo din. Kaagad na sagot ng binata at napangiti pa. Talaga? OMG, ang sweet naman. Pero bakit mo pa ako pinapunta dito, Aber? Nakabahan pa ako kanina. Wika ni Georgia at ngumiti naman si Gerson. Kasi kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kasi alam kung paano ko papupuntahin dito si Ana eh. Alam mo naman yun, masyadong abala. Baka kapag ikaw ang nag-aya sa kanya, sasama yun. Alam mo na, malakas ka doon. Please lang tulungan mo naman ako. Paliwanag ni Gerson at nakiusap pa ito sa kaibigan ng kanyang kasintahan. Makakatanggi ba ako sa'yo? At saka para din naman yun kay Ana, kaya for the go na ako. Proposal na yun, no? Siyempre gusto ko na ikasal ang best friend ko. Kaya I will help you. Matamis na wika ni Georgia at excited na ito sa magiging reaksyon ng kanyang matalik na kaibigan. Salamat Georgia, maaasahan ka talaga. Nakangiting wika ni Gerson at doon ay kaagad na sumagot ang dalaga. No problem. Isa pa galingan mo sa speech mo mamaya. Dapat yung maiiyak talaga si Ana. O siya, dito na muna ako. Wika ni Georgia at umalis na ito kaagad. Pagsakay ng taxi ay dumiretso na ito sa tahanan nila Ana, ngunit nasa ospital pa ito at hindi pa umuwi. Intayin mo na lang kaya siya, pauwi na din yon. Wika ni Delia sa dalaga. Puntahan ko na lang po sa ospital. Emergency po kasi talaga to eh. Nag-text na din naman po ako sa kanya na hintayin niya ako dun sa ospital. Sige tita, dito na po muna ako. Wika ni Georgia at kaagad itong umalis.
Sumakay ito ng taxi at pagdating sa ospital ay nakita niya si Ana na naghihintay sa waiting area. Oh, Georgia, ano ba yung emergency na sinasabi mo? Kunot noong tanong ni Ana. Besh, nakita ko si Gerson na may kadate na ibang babae dun sa sikat na restaurant. Gawa-gawang kwento ni Georgia. Ano? Sigurado ka ba dyan? Baka naman kaibigan ako mag-anak niya lang. Wika ni Ana at kalmado pa ito. Ang sweet nila eh. May pa-holding hands pa nga. Dagdag pa ni Georgia. Sure ka ba dyan? Ay, alam ko naman na hindi ako lolokohin ni Gerson. Sana kinunan mo man lang ng litrato para nakita ko. Dagdag pa ni Ana. Kasi nagmamadali na ako eh. Sorry talaga, Ana. Wika ni Georgia at sa mga oras na yon ay kinakabahan na ito. Hay nako, ayoko mainis o magselos. Baka na-misunderstood mo lang. But thanks for telling me. Wika ni Ana at kalmadong-kalmado ito. Syempre, magkaibigan tayo, no? Pero baka tama ka. Malay mo, nagkamali lang ako. Sana. Wika ni Georgia, tumango na lamang si Ana. Pagdating sa restaurant ay kaagad na nagtaka si Ana dahil sa entrance pa lang ay inaabutan na siya ng mga crew ng pulang rosas. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Ana. Baka Valentine's kaya ganyan. Palusot ni Georgia. Lingid sa kaalaman ni Ana ay habang nasa biyahe magkausap na si Georgia at ang nobyo niyang si Gerson kung kaya't nakapaghanda na ito. Valentine's ka dyan August na kaya? Loka ka? Natatawang wika ni Ana at nang malapit na ito ay nagsalita si Georgia. Wait, dito ka lang ha. Wika ng dalaga at napakunot naman ang noon ni Ana. Dito sa hugis pusong petals ng rosas? Takang tanong ng dalaga. Oo, dyan nga. Sagot ni Georgia at doon ay bigla na lamang may kumanta. Doon ay nakita ni Ana ang kanyang kasintahan na si Gerson na may hawak na mic at ilang sandali pa ay lumuhod na ito sa paanan ng dalaga. Ano meron? Ba't may pagganito? Hindi ko naman birthday at hindi din natin anniversary. Nagtatakang wika ni Ana. Honey, narito ako sa harapan mo para mag-propose. Panimula ni Gerson at doon ay napaluhan na lamang si Ana. Gandahan mo yung message mo Nag-effort ako na magdrama sa kaibigan ko. Wika ni Georgia at doon ay natawa naman ang kaibigan nito. Sus, hindi mo naman ako maluloko dahil alam kong hindi ako lolokohin ng boyfriend ko. Natatawang wika ni Ana. Matapos na mag-asara ng magkaibigan ay doon na ipinagpatuloy ni Gerson ang kanyang sinasabi. Alam ko na madami akong pagkukulang bilang kasintahan mo. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita, Ana. I can do everything for you. I love you with all of the power and passion in my heart. No matter how much time passes, being with you makes my heart race in the best way. Thank you for being mine. I don't know how the universe gave me the chance to be yours, but I'll never take it for granted. I'm so lucky to be with you. Every conversation, every date, every drive, every smile, every laugh, and every moment in between. I fall more and more in love with you. I used to think I'd do anything for love, but for you, I'll do everything. I am so completely and totally in love with you. Matamis at makabagbag damdamin na wika ni Gerson. OMG, totoo ba to? Nagpo-propose ka na talaga sa akin? Tumatangis na wika ni Ana at hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Yes, Ana, totoo to. Gaya na kung gaano katotoo ang pagmamahal ko sa'yo. I cherish the moments we've spent together. Since you became a part of my life, I have no reason to cry, and my laughter has become the loudest. Ana, will you be mine forever? Can you be my wife? Will you marry me? Tura ng binata at doon ay sumagot si Ana. Yes, and I will. Kahit saan mo pa ako pakasalan, sasama ako sa'yo. Matamis na wika ni Ana at doon ay isinuot ni Gerson ng isang diamond ring sa kanyang soon-to-be wife. Sobrang saya naman ang nararamdaman ni Georgia para sa kaibigan at kaagad na binati niya ang mga ito. Matapos ang napakaganda at memorable na pangyayari, naghanda na sila Ana sa kanilang kasal na darating. Sobrang sayang nararamdaman ng mga ito at makalipas ang isang buwan na pagkahanda ay ikinasal na din sina Ana at Gerson. Makalipas ang 5 taon ay nagkaroon din ng kasintahan si Georgia na isa ring guro.
Ana, this is Tristan. Love, siya si Ana, ang batali kong kaibigan. Pagpapakilala pa ni Georgia sa mga ito. Ikaw palang palaging kinukwento nitong si Georgia. Nice to meet you. Matamis na wika ni Tristan. Ako din, ikinagagal ako na makilala ka. By the way, itong asawa ko si Gerson at itong baby namin si Raven. Wika ni Ana at nakipagkamaya naman si Gerson sa binata. Nasan sila, Mommy at Tita Delia? Akala ko nandito na sila. Wika ni Georgia. Bumili ng cake ni Raven, maupo na muna kayo. Wika ni Ana at doon ay napaupo naman ang magnobyo. Kaagad naman na kinarga ni Georgia ang kanyang inaanak na si Raven. Ang cute naman itong inaanak ko, manang-mana kay ninang niya. Nakangiting wika ni Georgia. Hay nako, manang-mana ka mo sa ganda ng lola niya. Biglang singit ni Delia at doon ay kaagad na nagmano si Georgia at ang nobyo nito. Oh, sino to? Takang tanong ni Delia. Boyfriend ni Georgia. Tristan ang pangalan niya. Nga pala iho, ito si Delia, siyang ina ni Ana. Pakilala ni Diana sa kanyang manugang at kaagad na nagmano si Tristan kay Delia. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Abay, napakabait mo na bata. Nga pala, kumain na ba kayo? Mabuti naman at nakadalo kayo sa kaarawan ni Raven. O siya, tara na at pagsalusaluhan natin tong mga niluto ni Ana. Hindi ko sasabihin na masarap yan, kaya kayo na lang ang humusga. Enjoy your food. Nakangiting wika ni Delia at doon ay kumain ang mga ito. Nagsalo-salo ng mga ito at matamis na nagkwentuhan. Ana, kailan niyo ba balak magpakasal nitong si Tristan? Abay, tumatanda na ako, gusto ko na din magkaapo. Pagbibiro pa ni Diana. Hala siya, apo agad, Mommy? Siyempre, pagpaplanuhan pa namin muna yun ni Tristan. Ayaw naman namin na magmadali. Wika ni Georgia at napatango naman ang mga ito. Tristan, kapag kailangan mo ng tulong sa proposal, don't hesitate to call me. Tutulong kami nitong asawa ko kung kailangan mo. Nakangiting wika ni Ana. Oo nga, Tristan, magaling ako sa ganyan. Pero tip lang mas maganda kung ikaw ang magplano para naman memorable at effort talaga. Matamis na wika ni Gerson. Hay nako, wag mo na silang intindihin, love. Gaganti lang yan si Ana dahil muntik ko na siyang paiyakin nung nag-propose sa kanya si Gerson. Wika pa ni Georgia sa kanyang boyfriend at natawa naman ng bahagya si Ana. Uy, hindi ko yun malilimutan. Hindi mo naman ako napaiyak, tsaka may tiwala naman ako sa asawa ko, no? Akala mo sa akin maniniwala ng basta-basta lang? Syempre, I need a proof. Pero in fairness, ang galing mong umate Hindi ko nahalata na magkachat na pala kayo ni Gerson at naghahanda na tong si Mokong. Pagbabalik tanaw pa ng mga ito at napailing na lamang sila sa ting maaalalang pangyayaring yon. Andaya nyo nga, wala kami sa proposal nyo ni Gerson. Singit naman ni Delia. Kasi naman po, Mama, sa sobrang kaba ko, hindi ko na naalala. Ito namang si Georgia, hindi pala kayo sinabihan. Huli na nang ma-realize ko. Natatawang wika ni Gerson at hindi nito sukat akalain na nung araw na yon na hindi niya naalala ang kanyang magiging biyanan. Ang mahalaga naman ay nandun si Ana. Siya naman yung poproposan mo Super excited ako at nakalimutan ko sila Tia Delia at Mami pero huwag kayo. Memorable yon. Tapos ang sweet pa ng message ni Gerson. Nakangiting wika ni Georgia. Nagkwentuhan pang mga ito at matapos ang araw na yon kalaunan ay nagpakasal din sina Georgia at Tristan. Ang ganda mo, besh. Congrats in advance Matamis na wika ni Ana sa kaibigan. Sa araw na yon ay nag-isang dibdib sila Georgia at Tristan. Labis na ligayang nararamdaman ng mga ito. Simula nun ay namuhay ng magkaibigan na masaya at maligaya sa piling ng kanilang mahal na mga asawa. Nanatili naman si Delia kapiling ang kanyang anak at apo. Ganon din si Diana. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ibinabahagi nila Ana at Georgia sa kanilang mga anak ang kwento ng kanilang pagkakaibigan. Sa buhay ng tao, hindi talaga mawawalang paghihirap. Ngunit kung may pagsusumikap tayo sa ating sarili at magtiwala sa pong may kapal, ay malalagpasan natin ang paghihirap na yon sa ating buhay. Katulad na lamang ni Ana at ng ina nitong si Delia, nakaranas man sila ng paghihirap, ngunit dahil may pangarap at pagsusumikap, ay nalagpasan nila iyong lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Teka, Georgia. Nasaan yung doll mo na Elsa? Wala dito sa